Amen. And let everything that has breath, amen. Ayan. Sige po, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon ng pinakamalakas? Hallelujah. Magandang tanghali po sa bawat isa. And today, before we go to the Word, today is a special day to our fathers. Pwede po ba natin palakpakan ng ating mga tatay? At kung may katabi kang tatay, pakibati ng Happy Father's Day. Ayan. Pwede po ba natin silang i-honor ngayon? Pwede po ba kayong tumayo at nais po namin kayong pasalamatan at nais po namin kayong ipanalangin? Sige po, pwede po bang tumayo ang ating mga tatay? Amen and amen. Sige po, can we just extend our hands to them? Heavenly Father, we are declaring your blessing of favor. Panginoon, salamat po sa haligi ng aming tahanan. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ang kanilang mga sakripisyo, ang gawa ng kanilang mga kamay, ang kanilang leadership sa kanilang pamipamilya. We do believe, Lord, ang end result nito, Panginoon, ay ang born-again family, ang born-again Pilipinas. Pagpalain niyo po ang aming mga tatay, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, minsan ba palakpakan po natin si Lord? Amen. And ano po ba ang aking tanong po sa inyo ngayon? No po, malinaw pa po ba ang inyong mga mata? Amen. Gaano po kalinaw ang inyong mga mata? Meron po akong ipapakita saglit. Makititigan lang po ito saglit. Ayan. Tanong po, no po, ilang animals po ang nakikita nyo? Ilang species po ang nakikita nyo sa inyong screen? Ayan. Kung malinaw pa ang inyong mga mata. Ayan. May nagsasabi ng 4, 7, 8, ayan, no po. Okay, wag na po tayo magkagulo, no po. Ano po ba ang tamang sagot? We have 13 species. Ayan, may tumama po ba? 13 species ang nakikita po natin sa ating screen. Ayan, no po. Ang galing ano. Paano nila nagawa yan? Hindi ko rin po alam. So meron po tayong 13 species dyan. Actually, it is a test of vision. No po, a test of vision. Ano po ang sabi ng mga nagdadalubhasa po dyan? Ano po ang sabi? No po, sabi po, scientists believe that the way we see things depend on how our brain interprets information. While other researchers have proven that personality is directly linked to how the brain is structured and how it functions. Ano lang po yung gusto po nating sabihin dun sa ating pinakitang picture at yung ini-explain po ng mga experts. Ang laman daw po at nagiging laman ng ating isipan, malaki po ang kinalaman ng ating paningin doon. No po? And eventually, ang nagiging kaisipan natin, malaki ang contributing factor ng personality natin. So it is very important to check kung ano po ang pumapasok sa ating mga mata. Ano po ang finifeed natin sa ating mga mata. No po? At totoo po ang sinasabi ng mundo. Ano po ang sabi ng mundo? What we see is what we believe. No po? To see is to believe. Ika po ng iba. No po? Kung ano po ang ating nakikita, ito po ang ating napapaniwalaan at dito po tayo somehow nabubuhay. Kaya po sa atin pong tahanan, sa atin pong television, sa ating hapagkainan, ano po ba ang laman ng ating television? Ano ba ang laman ng ating kwentuhan pag tayo ay kumakain? No po, it would be somehow, ano ba ito? It would be a newspaper story, no po? A school story or the news itself, no po? Don't get me wrong, hindi po masamang manood ng balita at magbasa ng dyaryo, but if it is too much, little did we know, no po, tayo po ay nakukorap po natin ang ating isipan at dahan-dahan po tayong nalalason. Dahil sa ating pong nakikita, pinapanood, no po, 90% halos lahat negative. Nagpatayan, nagnakawan, at kung ano-ano pang hindi magaganda ang nangyayari sa ating kapaligiran. So, naniniwala rin po ako, no po, sa ating pong bahay, sa harap po ng ating bahay, ayaw po nating ganito ang itsura. Hindi pa po natin naaamoy yan, nakikita pa lang, ayaw na po natin, eyesore na po agad. How much more sa atin pong isipan, no po? Pag hindi po natin finilter ang ating nakikita, no po, eventually ginagawa po natin na dumping area ng basura ang ating isip, no po? Kaya po tama po yung sinabi po dito sa ating babasahin na verse. Sabi ni Paul in Romans 12:2, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Ano po ang kanyang paalaala po sa atin? Kinakailangan daw po binabago po natin at nababago natin ang laman ng ating isipan. And for us to renew our mind,
we have to check the entrances. We have to check the waypoints. Ano ba yung mga gateways para may pumasok sa ating isipan? No po, unang-una na po dyan, isa sa mga ay ang ating mga mata. Ano po? Kaya we have to check the lenses that we're using. Paano ba tayo tumitingin? Ano ba ang ating paningin sa mga bagay-bagay? Kaya ang sabi din po ni Paul in 2 Corinthians 5 verse 7, "For we walk by faith and not by sight." No po? And before we continue, can I encourage everyone to please bow down their heads and we're gonna pray. Heavenly Father, we thank you so much for this opportunity, Lord, to talk about your word. And your people came here in your sanctuary, Lord, just for you. Wala na silang ibang pinunta, Panginoon, kung hindi makinig ng iyong salita at magpuri at magpasalamat. Kaya marami pong salamat, O Diyos, ang pinuntahan namin ay narito. Kaya magsalita ka sa iyong mga anak. And Lord, give us the personal application of this message. And help us, Lord, to understand every bit of this. And Holy Spirit, tabihan mo kami. Hayaan mong maintindihan namin ito nang mai-apply namin sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, minsan pa palakpakan natin si Lord. Amen. We walk by faith and not by sight. Ayaw nating tayo ay namumuhay sa mga nakikita lang natin. Dahil hindi lahat ng nakikita ay yan talaga yan. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Kaya ito po ang sabi, we need to walk by faith and not by sight. At paano ba natin uungkatin? Paano ba natin i-review ang pananampalataya? Ano po, marahil ang ating faith ay punong-puno na ng alikabok. No po? Ito po ay natabunan na. Alam na lang po natin ito, theoretical. No po? But can we exercise faith today? No po? Kaya pa ba nating i-exercise ang ating pananampalataya sa mga bagay-bagay sa ating pumbuhay? No po? And i-enumerate po natin, ano ba ang ibig sabihin ng faith? No po, buti na lang meron pong biblical description, hindi po tayo maghahanap kung kani-kanino. Ipinaliwanag po ito sa Hebrews. Hebrews chapter 11 verse 3, how can we use our faith? No po, sabi po dito, ano ba ang faith? By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Oo nga naman, sa salita lang ng Diyos, nabuo ang mundo. Nung sinabi ni Lord, let there be light, nagkaroon ng liwanag, and so on and so forth, nagkaroon ng creation. No po? At ano po ang sabi? So the things which are seen were not made of things which are visible. Paano ko ba iintindihin yun? Ang sabi dito, ang mga bagay-bagay na nakikita nyo, nakikita natin, ay hindi gawa sa mga bagay na nakikita natin. Ano ba yun? Paano ko ba iintindihin yun? Paano ba natin pag-uusapan ito para mas maintindihan po natin yung lines na to, no po, tong liner na to? Talon po ako ng isang verse, balik po ako ng verse 1. Ang sabi po ng Hebrews 11:1, now the faith is the substance. Ano ba ang ibig sabihin ng substance? Dinidefine yung faith. Faith is the substance. Ano ang substance? No po, dadalhin ko po kayo ulit sa picture na to. Sa inyo pong birthday, gusto niyo po bang regaluhan po kayo ng trash bag? Ano po? May nagregalo po ng trash bag. Siyempre, pambira, ma-offend ka naman, nakaka-disappoint naman. But wait, hindi mo alam kung ano ang nasa loob ng trash bag. Diba? Baka may bars of gold, okay na pala ang trash bag. Ano po? So what's my point? Substance is much important than the form. Mas importante yung nasa loob kesa sa itsura nito. No po? At ano ba ang ibig sabihin ng substance? Substance, it's what's the inside of it, no po? The not so obvious, the not so appealing, the center. Kaya alam niyo po sa atin pong pinagdadaanan ngayon, marahil pumunta ka dito ngayon, may pinagdadaanan ka, wala kang magustuhan sa pinagdadaanan mo, marahil hindi masaya, hindi mo maibida, hindi ka makangiti, walang maganda. Pero pag inalala natin, ano ba ang substance? Ano ba ang laman nito? Dahan-dahan nating masasabi, hindi maganda ang pinagdaanan, pero buti na lang pinagdaanan dahil maganda pala ang kakahinatnan dahil sinamahan tayo ng Diyos. Maybe right now you are into something, you are in the middle of something, and you cannot appreciate your journey right now. But hold on. Don't judge it yet. We need to find the substance of it. Ano ba ang laman nito? Ano ba yung pinaka-core nito? Bakit ako narito ngayon? Ano po? Ito po yung dinidefine ng Hebrews. Tuloy ko lang po yung definition.
Faith is the substance of things. Ano-ano ba tong mga bagay na to? The substance of things, the substance that we see in mind, the substance of what we believe, and our dream. Ano ba yung laman ng ating pinapaniwalaan? No po? Ano ba yun? Ano ba yung kahalagahan nitong lahat ng to? And tuloy ko po, sa pananampalataya, tayo po ay umaasa. Pwede ko bang makita ang mga kamay na umaasa dito? Sana umaasa kay Lord. Ayan. Pwede ko ba makita yung mga kamay na umaasa kay Lord? Amen. Sige po. Alam niyo po, pag tayo po ay umaasa, meron po tayong kaduktong dyan. Yung triple W. No po? Hindi po yan World Wide Web. Pag tayo ay umaasa, malamang may tanong po tayo, yan po ay ang what, ang when, ang who. Umaasa kayo. Kailan, sino, saan, how much. Marami po tayong tanong pag tayo po ay umaasa. At idinidefine po ng faith ngayon, yung composition ng ibig sabihin mismo ng salitang faith, nakapaloob po pala ito. No po? Tapusin ko lang po saglit bago po tayo dumiretso. No po? Sabi dito, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Paano ba yung evidence but not seen? Kunwari po, may crime scene. No? May crime scene. May nagbarilan, and then nakakita ka ng ebidensya at sinabi mo, I have found the evidence. Nilapitan ka. Where's the evidence? Invisible. Baka mainis sa'yo yung kinakausap mo. Where's the evidence? Invisible. You cannot see it. Paano ba ang ebidensya? Ang ebidensyang hindi nakikita? Paano ba natin makikita ang pananampalataya kung ito pala ang definition? If we can change the lenses. If we can change the lenses sa ating mata, no po, sa ating mata, makikita natin, oops, meron akong nakikita na hindi nakikita ng ordinaryong mata. And to further illustrate, no po, ano ba ang ginagamit natin when we see the normal alphabet? Of course, we check the A, B, C, D, you know the word, reading of sentence, phrases. Ginagamit po natin ng normal alphabet. And ano ang ginagamit natin na tool? Anong lens? Our naked eyes. Ginagamit natin ang ating mata, no po? Kapag po tayo ay magche-check ng microorganism, the bacteria, no po, the DNA, ano po ang check natin, ang ginagamit natin? It's the microscope. If we want to check the celestial object, the astronomical, the stars, suns, the planet, no po, gusto po natin i-check yan, mga asteroid. Tayo po ay gumagamit ng telescope. And let me ask you something. If we want to know the heaven's perspective sa ating pong buhay, ano bang lente ang ating gagamitin? If you want to know God's willing in your life, if I want to know heaven's perspective, ano ang aking gagamitin? I have to use the lens of faith. Kailangan mapalitan ang aking mata at ma-activate ko ang mata ng nananampalataya sa Panginoon. At lahat po tayo ay meron nito. Hindi lang siguro gamit palagi o hindi na nagagamit. No po? Kaya po, sa Bible, si Lord, meron po siyang example na ginamit niya ang lens of faith. No po? Mahirap naman pong pagkwentuhan to nang wala tayong biblical reference. Si Lord, minsan sa kanyang ministry dito sa earth, no po, ginamit niya po yung lens of faith. No po? Ano po yung kwento po na to? Minsan ang Panginoon, siya po ay nagmi-minister, ang dami-dami pong tao, inabot sila ng gabi, at may nangyari pong lens of faith story dito. No po? Pinalitan ni Lord ang kanyang lente na hindi kasabay ang mga disciples. Pero bago ko po ako tumuloy, may itatanong po ako, sino po dito ang marunong ng addition? Ayan. Simple math. Ayan. Wag po kayo mag-alala, hindi po ako magtatawag. Ayan. Simple math. Okay? So alam niyo po ba ang sagot sa 5 plus 2? Parang nalilito pa po yung iba. Ano po yun? 5 plus 2? Ayan. 7. Sabi ng logic, sabi ng mathematical skills natin, 5 plus 2 is equals to 7. Okay. Papalitan ko lang po yung number 5, gagawin ko po siyang 5 loaves. At yung 2, papalitan ko lang, gagawin ko lang siyang 2 fishes. And you know the sum. It will not be 7, but it will be 5,000 plus plus. Hindi pa kasama ang babae at ang mga bata. And you know the story. Yan yung nagpakain ng Panginoon.
Hindi ginamit ni Lord ang math, hindi ginamit ni Lord ang logic. So what's the score? Ano ba ang meron dito? Ikaw kapatid, kung may pinagdadaanan ka at ginamit mo ang pananampalataya, nag-iiba ng sagot. Ang mga imposible ay nagiging posible pag dinala natin kay Jesus. Kaya kung tayo ay may pinagdadaanan ngayong matindi sa buhay, kung ikaw ngayon ay may sakit, kung ikaw ngayon ay may pinagdadaanang hindi mo maipaliwanag, pag ginamit natin ang ating pananampalataya, if we use our faith and we give it to God, we use our faith to God, nag-iiba ng sagot. Yung mamamatay, nabubuhay. Yung nalulungkot, sumasaya. Yung nasisira, nabubuo. Napakarami ng kwentong ganyan. Kaya magandang inaalala natin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Dahil lahat po tayo ay meron yan. Sige po, minsan pa pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Makikita po natin yan in John chapter 6 verse 1 to 4. If you want to read it, no po, pwede nyo pong basahin mamaya. At sino pa ba ang gumamit nito sa Bible? Sino pa ba ang gumamit ng lens of faith sa Bible? No po? Si Peter, in Matthew 14:25 to 27, you know the story. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." Ito po yung kwento na alam natin na naglakad si Lord sa tubig. Pero bago po ako dumitalye doon, tatanungin ko lang po, anong lens kaya ang ginamit ng mga disciple? Matanong ko lang po. Ginamit nila ang kanilang normal lens, which is ang kanilang mata, maliban sa isa, na si Peter. No po? At bago po ako tumuloy, gusto ko pong ipaalala, ano ba ang nagagawa ng faith sa ating pong buhay? What faith can do? No ba? Ano ba ang nagagawa ng faith sa ating pong buhay? Una po sa lahat, pag tayo ay nananampalataya kay Lord, if we use our faith, if we exercise our faith, it is a fear remover. Nawawala po ang takot kapag pinapairal po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Ano po ang sabi sa verse? And Peter answered Jesus and said, "Lord, if it is you." Sa dinami-dami ng nakasakay sa bangka, siya lang ang bumato nitong salitang to, "Lord, if it is you." Peter is talking to the unknown. Nagpakilala ang Diyos, hindi lahat tinanggap yung pagpapakilala, "It is I." Si Peter, pinatulan niya, "Lord, if it is you." He is talking to the unknown. And let me ask you, church, are you afraid of the unknown? Are you afraid of uncertainties? Marami pong natatakot sa unknown, sa mga mangyayari pa lang. But let me tell you something. Uncertainties are everywhere, but as long as we have faith, we can get there. Makakarating tayo sa pupuntahan natin kasi kasama natin ang Panginoon. Sa gamit ang ating pananampalataya. Kaya ano po ang nagagawa ng faith? It is a fear remover. What else? It is an approach amplifier. It amplifies. Pinagaganda niya ang paglapit natin kay Lord. When you have faith, it amplifies our approach. Bakit? Ano po ang sabi po dito? "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Mautak din to si Pedro, no? Ito yung approach niya kay Lord. It amplifies his approach. Ano sabi niya? "Panginoon, inutusan si Lord na utusan siya." Oo nga naman. Bakit ako biglang tatalon dyan? Baka lumubog ako. Ang sabi niya, "Command me." Inuutusan niya si Lord na, utusan mo naman ako. Sige nga, if it is you, Lord, command me to walk on water. Utusan mo nga ako na lumakad sa tubig. And I believe it is the water walker faith that Peter has. No po, meron siya nito sa kanyang buhay, ini-exercise niya to. And might be sa ating pong buhay ngayon, kapag nirelate natin ang pinagdaanan ni Pedro, yung kanyang tanong at yung kanyang dare kay Lord, maaring ito po ang ating tanong ngayon. Lord, how can I walk on water? Or kung itatranslate natin, baka ang ibig sabihin natin, how can I overcome this problem, Lord? Panginoon, paano ko ba malalagpasan ang pinagdadaanan ko ngayon? At alam natin ang susunod na nangyari sa story, and isususpend ko lang po saglit. Ano pa ang nagagawa ng faith? Ang pananampalataya, ito ang nagagawa sa ating pong buhay. When you have this faith, it is an imagination booster.
Ano ba yung imagination booster? Alam niyo po, tayo po ay masaya dito po sa ating simbahan. Bakit po? Ang leaders po ng simbahan, ang ating mga pastor, ang ating pong senior pastor, sila po ay nangangarap ng malaki at ini-exercise po ang faith. Bakit po? Ano po yung imagination booster? Naniniwala po tayo that sooner or later, it's just a matter of time. Tayo ay sisimba sa 12,000 seating capacity at kasama ka dun. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka dyan. Ayan. Imagination booster. Bakit malaki? Malaki yung Diyos eh. Diba? Bakit sobrang ganda? Dahil ang Diyos ay malaki at maganda, karapat dapat siyang paglingkuran, at karapat dapat punuin natin yan ng mga kaluluwa para kay Lord. Anong nagagawa ng faith po sa ating buhay? Nabuboost yung imagination natin. Lumalaki yung pangarap natin. Nagde-dare tayo kasi alam natin sasamahan tayo ni Lord. It's not because of you, not because of your achievement. Nope. It's because of Jesus in you, working with you. Kasama natin ang Panginoon. Kaya, Matthew 14:29, so Jesus said, come. Ayan. Siguro kung kasama ako dun sa bangka, masasabi ko kay Peter, to be honest, ayan, tawag-tawag ka, ayan, pinatulan siya ni Lord, halika, ayan, sige, hakbang ka ngayon. Pero sa totoo lang, kakaiba yung nangyari sa experience ni Peter. Bakit? Naniniwala tayo, sabi dito, as you believe, we need to get ready for the call. Ang mga naniniwala, humanda sa tawag ng Diyos. Ang mga naniniwala, humanda ka sa sasabihin ng Panginoon sa iyong buhay. At ano po ang nangyari po dito? So Jesus said, come, and when Peter had come down of the boat, he walked on water to go to Jesus. Siya ay lumakad sa tubig at lumapit kay Jesus. Wow. Siya lang yung nagkaroon ng ganong kakaibang experience. Ano ba tong experience na to? It is a call for an exclusive experience. Ano ba yung meron dito? Alam niyo po, lahat po tayo ay nakakakita ng miracle. Lahat po tayo ay nakakakita ng pagpapala. And i-imagine ko lang yung mga kasama ni Peter sa bangka. Siguro, inggit na inggit sila yung time na si Peter ay naglalakad. Hindi nila na-experience yun eh. Alam niyo yung nakaka-experience ng miracle ni Lord? Yun yung mga madalas nagde-dare, nagre-risk, nananalangin, hindi tumitigil, kahit mukhang walang sagot, kahit mukhang tahimik ang langit, kahit mukhang parang walang nangyayari, yung tutuloy ka pa rin, sisimba ka pa rin, sasamba ka pa rin, magpupuri ka pa rin, maglilingkod ka pa rin, nananalangin ka pa rin, yun yung mga may napapalang kakaiba, exclusive sa mga taong hindi tumitigil. Kaya kapatid, huwag kang titigil, huwag kang bibitaw, kasi merong exclusive experience na nag-iintay sa atin. And let me read it again. As you believe, get ready for the call. It is a call for an exclusive experience. Si Peter nakalakad, na-defy niya yung law of buoyancy. Nakatungtong siya. Wow, ang kakaibang experience yun. Sa kanya lang, kwento niya lang. Kaya po sa ating pong buhay, nakakita tayo ng mga kwento ng iba. Kaya rin gawin yun ng Diyos sa ating pong buhay. Ano po ang nangyari? Tuloy ko po. What faith can do, it is a trust builder. Pag ini-exercise po natin ang ating faith, naka-incorporate pala doon ang matinding pagtitiwala. Binubuo natin ang pagtitiwala sa Panginoon. At saan ko po ba dadali ng kwentuhan natin sa trust builder? Paano ba magtiwala? Paano ba ako makakapagtiwala agad? Ang hirap naman magtiwala sa hindi ko kakilala. Kaya siguro dito ko po dadalhin para mas makapagtiwala tayo ng malalim sa Panginoon. Hindi ba magandang inaalala natin yung mga experiences natin kay Lord? Sino po dito ang may maganda siyang experiences na ginawa si Lord sa buhay niya? Mga inayos, binuo, nabayaran, sa mga nagkaanak, sa mga pinagaling. Ang sarap balik-balikan ng mga experiences na to. Bakit? Pag naaalala mo yung maganda, mabuting ginawa ni Lord sa isip mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, paano ka titigil ngayon? Paano ka bibitaw ngayon? Paano ka aayaw ngayon? Isang damakmak na remembrance yung pwede mong maisip
na ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Kaya pag naiisip natin yung mga mabubuting ginawa ng Diyos sa ating buhay, ito po yung nag-fuel up sa atin para tumuloy ulit, maniwala ulit at ipagpatuloy ang laban ng buhay dahil mas maraming magandang nangyari kaysa pangit sa buhay na to. Yun po yung totoo. Naniniwala naman po ako, totoo po yun. Marami pong mga pangit na nangyayari sa buhay. Pero mas marami pa rin ang magandang mangyayari at nangyayari sa buhay natin kasi kasama natin si Lord. Hindi ka iniiwan ng Panginoon mo. Kasama natin siya. No po? It is an experience. No po? And I'm talking about the other side, the good experience. Pero totoo din po yung kabilang side. There are bad experiences. Maaari pong may mga bad experiences po tayo sa buhay. At ito po yung nagdadala sa atin para hindi tayo maniwala na ulit. Kaya po sabi po ni Pastor Stephen Furtick, gusto ko po siyang i-quote dito. Sabi niya po, experience is the friend of wisdom, but it can be the enemy of faith. Oo nga naman, ano? Pag naiisip natin to, yung mga down experiences natin, yung mga downfall natin, mga bad experiences natin, yung mga hindi magagandang nangyari, disappointing, frustrating, nawawalan tayo ng ganang magtiwala ulit. Pero pag iniisip natin, Panginoon, alam ko na mas marami ka pang gagawing maganda sa buhay ko kaysa sa mga pangit. Magtatry ako ulit mag-take ng risk. Mag-risk ulit ako na magtitiwala sa'yo dahil alam ko sasagot ka sa aking mga panalangin. Amen. Kaya huwag kang titigil maniwala. Sige po, pwede po ba natin palakpakan si Lord? Huwag kang titigil. Ilalaban mo, ipagpupuri mo yan. Kaya, gaya ni Peter, ito po yung nangyari sa kanya. But when he saw that the wind was boisterous, alam niyo po yung experiences, yung pinag-uusapan natin ngayon, ito siya. Ano ba tong boisterous na to? Si Peter, nasubukan niya na lumakad sa tubig. Tumungtong na siya sa tubig at na-experience niya na yung goodness ni Lord. Okay ba yun? But on the other side, hindi nakasulat to sa Bible, no po, ito po ay para sa akin lang naman. No po, para sa akin lang naman. Maaaring tong si Peter, meron din tong kabilang experiences at mangingisda eh. Nakita niya ang ibig sabihin ng boisterous wind, yung malakas na hangin, yung sumisipang alon, yung nakakatakot, nakakawasak ng bangka. Alam niya rin yung experiences na yon. Pero sa kabila ng kabilang experience niya na nakatungtong siya ay natakot sa boisterous wind. And I believe it was a destruction on sight. Ididistra ka ng kaaway, ididistra ka ng demonyo, ididistra ka ng mundo. Maraming nakakatakot na bad reports, natanggap mong resulta, nabalitaan mo. Marami pong distraction sa buhay na to. Pero parehong experiences po yan. Mamimili lang po tayo kung saan tayo maniniwala. At ang panalangin po natin habang pinag-aaralan natin to, sana kapatid, pipiliin mo pa rin yung magandang ginawa sa iyo ng Panginoon kesa sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Diba? Palakpakan po natin si Lord. It's a destruction on sight. And ano po ang nangyari kay Peter? Ano po? He was afraid and beginning to sink. Ito po si Pedro, siya po ay natakot at dahang-dahang lumubog. Ano po? At ano po yung nangyari sa kanya? Kagaya po ng pinag-uusapan po natin ngayon. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po to, somehow ako po ay masaya habang binabasa ko tong part na to. Ano po? Dahil, alam niyo po, ang bilis-bilis po nating i-judge si Peter dito eh. Bakit? Minsan po, ang basa ko po dito, minsan sa aking buhay, no po, nung ito po ay nababasa ko, may ganito po akong reaksyon. Ano ba naman to si Peter? Nawalan pa ng faith? Ano ba naman to si Peter? Nakatungtong na nga sa tubig? Natakot pa? Diba? Minsan may ganun tayong interpretation dyan. Ano ba naman to si Peter? Natakot pa sa hangin? Nakatungtong na? Habang binabasa natin yon at importante yon na maunawaan natin, bakit? Hindi ba yung nire-represent ni Peter, ikaw din yun ngayon at ako? Sangkaterbang kabutihan na ang ginawa ng Diyos, pero parang tayo ito ngayon, ito na naman, dinadaga na naman, natatakot na naman. Kaya buti na lang,
ang mga nakasulat sa Bible, ito, kagaya ni Peter, the imperfect disciple, just like you and me, pwedeng maging role model natin ngayon. Kaya kung ikaw, nag-50-50 ka ngayon sa faith mo, natatakot ka, ayan, recorded sa Bible. Kaya natakot, lumubog. At ano ang mabilis kay Peter nung lumulubog na siya? Tuloy ko lang po. He was afraid and beginning to sink. He cried out saying, Lord, save me. Balikan ko lang po yung trail na ginawa ni Peter. Si Peter yung mabilis na, Lord, if it is you. Siya yun, mabilis eh. Mabilis siya eh. Lord, if it is you. Kung ikaw yan. Siya din yung mabilis na, command me to walk on the water. Ang bilis. Nung sinabi ni Lord na come, ang bilis din niyang humakbang. Mabilis lahat. Alam niyo na yung susunod. Mabilis ding natakot. Mabilis ding lumubog. Pero ito yung magandang ina-admire ko kay Peter. Nung lumubog, mabilis tumawag sa Panginoon. Kaya po sana kung ikaw ngayon ay lumulubog, hindi mo napipigilan ang paglubog mo, nasa downward spiral ka ngayon ng buhay, sana mabilis ka ring humingi ng tulong kay Lord at sasabihin mo, Lord, save me! Lord, I'm in pain. Lord, I'm disappointed. You can be real to God. Magpakatotoo ka kasi nakikita ni Lord ang pinagdadaanan mo. And I want to put it this way. Ano ba tong Lord save me dito? Meron tayong pag-asa sa Panginoon. Dahil pag lumalapit ka kay Lord, never kanyang itataboy. Diba? At anong nangyari dito? Sige, palakpakan po natin si Lord. Ano po yung nangyari dito? Before any sermon, ano ginawa ni Lord? Pag tinuloy ko yung verse, Jesus stretched out His hand. Inangat niya si Pedro. Kapatid, ang kamay ng Panginoon ay handang hilahin ka paangat, tulungan ka, samahan ka, at pagpalain ka ulit. Huwag kang magdadalawang isip na humingi ng tulong sa Panginoon. And that yields me to this last point. What faith can do? It is a hope intensifier. It intensifies my hope to God. Isang salita, faith, pero punong-puno ng pwedeng mangyari sa aking katauhan. Maraming idinidevelop sa aking buhay. And maybe today, you will ask me, Pastor, magkano ba yung faith na yan? How much is that faith? Sana nabibili na lang, ano po? Magkano ba yung faith na yan? Meron po akong na-search na ganito kamahal na salamin. May ganito palang kamahal. No po? Ano kayang uri ng lente yan? No po? The Chopard by Derigo Vision. $400,000 US, 20 million na salamin. Ganun pala. Kung ang tanong nyo po ngayon, kung i-avail po natin ngayon tong lens of faith, no po, maybe this is your question, how much is this lens of faith, Pastor? How much? Buti na lang hindi tumigil dun si Lord. Pinakilala niya at in-inform niya tayo, gaano ba kamahal, gaano ba kalaki ang faith na to? Ano po ang sabi in Matthew 17:20? So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Gaano ba kalaki? Ano ba yung requirement sa lens of faith? Baka magulat po kayo. I-zoom ko pa po ng konti, baka hindi nyo nakikita. Ayan. Nung chinek ko po sa marketplace, no po, ito po ay 19 pesos, 25 grams. Wow! Isa lang, hindi 25 grams. Isang buti lang. Yung ganito kaliit na pananampalataya, kaya mo nang utusan ng mga bundok ng problema sa buhay mo na magtabihan. Kaya mo nang utusan ng mga sakit na mawala. Pag in-exercise natin ang pananampalataya na to. Kaya ngayon, maaring hinahanap mo sa sarili mo yan o hinahanap din ng Diyos. Anak, kamusta yung pananampalataya mo sa akin? Kamusta yung pagtitiwala mo sa akin? At sana po habang tayo po ay sumasamba ngayon, inaalala natin ang ating faith kay Lord. Paano ba natin ito i-activate? Can I encourage everyone to please rise as the worship team sings this song? Pwede ba tayong sama-samang sasamba? Panginoon, ang gusto naming sabihin sa iyo, kami po ay nagtitiwala sa iyo sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Sama-sama po tayong sumamba sa hapong ito.